Mga igan, may mga kwento po ng pag-asa. Mahigit isang linggo mula nang manalasa ang bagyong Yolanda. Tulad ng pagkakahanap sa isang batang mula po rito sa Tacloban ay inanod mahigit 5 milya sa Basay, Samar. Hindi rin na sumuko ang ilang nagbabantay sa mga may sakit, pati yung ilang naghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay. Saksi sina Cedric Castillo, Chino Gaston at Emil Sumangin. Sa natuklap niyang sugat sa batok at braso, kita na agad ang hirap ng 7 taong gulang na si Miguel sa bagyong Yolanda. Pero hindi lubos na may kwento ng mga sugat ang milagrong pagkakaligtas ng bata na inanod ng mga alon ng mahigit 5 milya mula Tacloban, Leyte hanggang Basay, Samar. Mga miyembro ng 87th Infantry Battalion ang kumupkup sa kanya at nagdala rito sa Marabut. Hindi akong makita. Hindi mo talaga makausap ng maayos. Bali, pag tinanong mo siya kung anong nangyari, kung anong mahawakan niya, yan pa siya sa'yo. Parang ganun ba? Parang blanco sa isip niya, pag naaalala niya, bigla siyang magalit. Dahil walang imik, inabot pa raw ng ilang araw bago makumpirma ng Army na ang batang natagpuan ay si Miguel Roluna na isa sa daan-daang nawawala dahil sa delubyo. Inihatid namin si Miguel sa Tacloban para hanapin ang kanyang bahay at mga kaanak na wala pa siyang balita. Dito. Diyan. Diyan. Saan dyan? Diretso pa. Saan ang bahay niyo dito? Lapit na. Malapit pala kayo sa airport? Malapit din kayo sa dagat? Oo. At nang marating na ang isang bahagi ng barangay San Jose, Kilala niyo ito? Kilala mo rin? Sino ito? Sino ito? Ano pangalan nito? Edward Tangaran. Sinigil ako. Kapatid mo, saan? Ang kapatid mo? Tropa ka, Sarge, tropa. Hindi. dito na lubos na nagkwento si Miguel. Ano ka, nakalutaw yung ulo mo o nakalubog? Nakalutaw. Nakalutaw. May nasakyan ka? Malaking kahoy? Ahoy. Malaking kahoy. Di mo nakita yung kapatid mo? Hindi. Yung Lola Rosa mo? Hindi. Hindi rin. Saan na siya nakarating? Saan ka nakarating? Ha? Saan ka nakarating? Sa malayong dagat. Wala na ang dati niyang bahay sa tabing dagat. Kuha namin to ay maglabas. Ano na? Ito yung pintuan nyo. Ito yung pintuan nyo. Sirado. Yan yung kan namin eh. Bomba. Ito. Puso namin. Pero may ilan pa siyang mga kaanak na makakaramay. Hindi sila lumikas nung babala ng radyo na lilikas. Hindi sila lumikas. Yung pamilya niya, give up na talaga sa kahanap. Kasi maraming ang patay. Pero yung isa pa niyang kapatid ang hinahanap ngayon. At saka yung lola niya. Natawagan ko po si Maulin Bringel na yung anak niya na si Miguel ay na-recover ng sundalo. May ilan mang nakaligtas sa bagyo, marami pa rin nangangailangan ng atensyong medikal sa mga ospital na kulang pa rin sa mga tauhat pasilidad. Sa Eastern Visayas Regional Medical Center, meron ng generator at ilaw pero wala pa ring ventilators na makatutulong sana kay Mang Buenaventura na may pneumonia. Kaya mga kaanak niya, salitan sa pagbobomba ng kanyang ventilator at pagpapalakas ng kanyang loob. Bakit ba naging ganyan yung kondisyon niya? Ano nangyari? Kasi basang-basa ka sa nung bumagyo. Pagkatapos ng bagyo? Opo. Parang na-trauma pa rin siya. Ang sakripisyo nila, pareho sa sakripisyo ni Bernard sa anak niyang mano-mano ring binobombahan ng oxygen. Pero ilang oras lang matapos ng aming panayam nitong linggo, pumanaw ang sanggol na may congenital heart disease. Isa siya sa 8 sanggol sa ospital na pumanaw dahil sa komplikasyon at kakulangan ng pasilidad. Bukod sa mga pumapanaw sa mga ospital sa Tacloban, marami pa rin ang natatagpo ang patay sa kalye at kalsada. Tulad ng batang ito na nakadapa sa gitna ng baha na kulay putik na. Agad kinuha ng inabisuhan naming volunteer rescue team mula Davao City. Maya-maya pa isang malungkot na pagtatagpo. Si Angel pala ang aming natagpuan. 9 na taong gulang na anak na matagal nang hinahanap ni Mang Angelito. Bukod kay Angel, nasawi rin ang kanyang misis at 3 pang anak. Kasi pumunta na ako dun sa eskwelahan San Jose. Pagbalik ko, malaki ng tubig. Hindi na kaya. Balik din ako dun sa eskwelahan. At marami pang tulad niya, gaya ng lalaking ito na hinuhukay ang pansamantalang pinaglibingan ng kanyang misis, biyanan at bayaw para mabigyan ng disenteng libing.
for temporary lang kasi Okay. ayaw namin kasi masama sa mass grave. Kaya dyan muna namin nila kasi luti naman namin to. Tapos may approval from Soko. At ng inang ito na nakita ang bangkay ng anak sa ilalim ng mga kahoy. Ibunsong anak ko yan. Ang ilan, patuloy ang paghahanap sa mga kaanak na hindi man lang maipagluksa. Ma-identify sila sa mga clothing saka sa mga ID nila. Mula rito sa Tacloban, Leyte, ako si Emil Sumangil. Ako si Chino Gaston. At ako si Cedric Castillo mula naman dito sa Marabut, Samar. Kami ang inyong saksi.